Bagong digital platform ang inilunsad ngayon ng Department of Agriculture o DA sa layuning mas ma-monitor ang bentahan ng benteng bigas sa mga target na benepisyaryo nito. Ang registry system gagamiting listahan ng DA sa mga susunod na taon para matukoy ang mga pagbebentahan ng bigas, kaya naman hinihikayat ang mga benepisyaryo na magparehistro na. Tunghay ng kabuuan ng balita sa aking report. Opisyal nang inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang Benteng Bigas Master List Registry System o BBMRS na magsisilbi bilang pinakabagong digital platform ng ahensya na gagamitin bilang monitoring sa bentahan ng bigas sa mga target beneficiaries nito. Sa ilalim ng BBMRS, kinakailangang magparehistro ng mga nauna ng benepisyaryo ng P20 program upang makasama sila sa record ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., mahalagang makapagparehistro ang mga benepisyaryo ng programa lalo't sa susunod na taon. Ang listahan na ito na raw ang magiging batayan nila sa mga maaari na lang makabili ng benteng bigas. One-time registration lamang daw ito sa loob ng 2.5 taon. 3 buwan ang ibinigay ng Department of Agriculture o DA para makapag-register ang lahat ng kanilang mga benepisyaryo sa pinakabagong digital platform na inilunsad ng ahensya. Maaari niyang magsimula ngayong buwan hanggang sa February 2026. Maaari naman silang magpa-register sa pamamagitan ng online o kaya naman sa mga NFA warehouses o sa mga kadiwa sites. Well, of course, since medyo na ngayon lang natin na-launch yan, we will give probably the general public 3 months to register, no? So hanggang end of February next year. So pagdating ng March 1 next year, hindi na makakabili ng walang QR. So I think it's enough time naman. Kung kulang pa yung iba, then siguro mag-a-adjust na lang tayo. But as of the moment, yun ang naisip na set of rules. No? Sa pamamagitan din daw ng QR code na ipepresenta ng mga mamimili sa tuwing bibili sila ng benteng bigas, maiiwasan na ang pabalik-balik ng iilan at magkakaroon ng pagkakataon ang iba pa na makabili pa ng mas murang bigas. 6 months na tayo nagka-trial ng itong sistemas natin and yung nakikita natin yung takbo. And there are a lot of people talaga bumabalik-balik. Halos linggo-linggo bumabalik. So this will control kasi siyempre hindi naman unlimited yung pera ng gobyerno, hindi rin naman unlimited yung supply ng bigas. So we just want patas ang treatment sa lahat ng beneficiaries. Sa ngayon daw mula nang mailunsad ang P20 program noong May 2025 na para sa mga senior citizens, PWDs, solo parent, mga katutubo, minimum wage earners, magsasaka at mangingisda, kasama rin ang mga tricycle at jeepney drivers, maging ang 4-piece at walang gutom beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Target naman ng ahensya na sa susunod na taon maisama na rin ang mga guro, security guards at iba pang transport sector workers gaya ng mga bus at delivery riders. Samantala bukod sa mga nauna ng benepisyaryo, hinikayat din ng kagawaran ang mga nasa middle class sector na irehistro na rin ang kanilang mga sarili lalo't sa susunod na taon din daw ay plano na ang nationwide implementation ng benteng bigas. May 4 naman na kadiwa sites dito sa Metro Manila na nagsisimula na sa P20 registration kung saan matatagpuan yan sa ADC Kadiwa Sites, Bureau of Animal Industry o BAI sa Kadiwa sa Visayas Avenue, Kadiwa Center sa Malate at KNP sa Navotas. Nagsasagawa na rin ang pagpaparehistro sa Cordillera Administrative Region o CAR sa Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Region 2, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, maging sa buong Region 2. Para sa Euronews, Vanessa Cuyofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.